Gandang hapon po sa kanilang lahat. Magandang hapon po, Father. Yan, dito na naman po tayo. May simbahan, dalanginan, umaasa, humihingi ng tulong sa Diyos. Sabi sa mga pagbasa, magpakabanal tayo. Pagpapakabanal ay hindi lamang pagpapakabuti. Ang pagpapakabanal ay pagiging buo, ganap. Yan. Wholeness is holiness. Tayo'y ginawa ng Diyos na buo. Kaya nga sabi dito, tayo'y templo ng Espiritu Santo. Nasa atin ang Diyos. Ang pagiging buo natin ay unti-unting nawasak o nabawasan, nasira dahil sa kasalanan. Kaya may mga tao nagiging madamot, nagiging chismosa, nagiging masungit, nagiging matapang, nagiging akala mo'y kung sino. Yan, ang mga ugaling alam naman natin na hindi sa Panginoon. Pero tinatanong natin ang ating sarili, minsan tinatanggap na rin natin, gano'n na ako eh. Ano magagawa ko? Ayaw mong magalit. Pero pag nakita mo, kumukulo na ang iyong dugo. Minsan, kapapasok mo pa lang sa simbahan. Tapos nakita mo ang kaaway mo. Diyos ko, nagsimba pa ito. Nasira na naman ang araw ko. Ano, magaganyan. Ang sabi sa... alam mo, maraming paghamon ang ating Panginoon. Hinahamon tayo dahil gusto niya tayong buuing muli. God wants us to be whole once again. And we can only be whole kapag sinunod natin yung tinatawag na hamon ng Panginoon. Sa pamamagitan ng kanyang salita. Sa pamamagitan ng mabuting balita. Hinamon tayo ng salita ng Diyos. Ang sabi nga yan, kung may mangungutang sa inyo, pautangin ninyo. Pero anong ginagawa natin? Kung may uutang sa inyo, patubuan mo. Yan. Kabaligtaran ang ginagawa ng tao. Sorry. Medyo change of climate. Kasi kabababa ko lang po ng eroplano. Galing ako ng Bahrain. Yan, Bahrain, dyan sa Middle East. Kahapon, nalaman ng hari at ng reyna na nandun ako. O nakiusap kung pwedeng i-pray over ko po yung asawa ng hari dahil na-stroke. Tsaka yung kapatid na hindi makatayo dahil sa sakit ng likod. Sa awa ng Diyos, matapos nating i-pray over, naglakad yung pong monster. Amen! Nagkaroon din po ako ng tinatawag na 5 araw na preaching mission. Sabi ko nga kay Father Lando, preaching mission, 5 araw po ako walang ginawa, kundi magsalita. English pa. Dahil 30% doon ay Pilipino, 70% iba-ibang lahi na. No? Dumating sa kaalaman ng Prime Minister ng Reyna na nandun ako. Kaya, chance ko na sanang kumain kagabi sa 7-star hotel. Yung uupuan mo'y puro ginto. Buti na lang hindi ako pumunta dahil ako'y malilate sa airport. Hindi ako makakapag-misa sa inyo. Kaya po ako nandito ngayon. Yan. Katulad ng sinabi ko kanina, ipagpapatuloy ko
Tayong tao, kabaligtaran ang ginagawa. Ang sinabi, huwag mong pahindian ang sinumang humihingi sa inyo ng tulong. Pero tayo, ano ang ginagawa? Pag may humihiram, umuutang, patutubuan. Pag hindi nakabayad, sasabihin natin, mamatay ka na sana. Nagagalit tayo. Ang sasabihin pa, nawasak ang tao. Sabihin naman, taong-tao talaga. Pero ang Diyos sabi nga, hinahamon tayo. Bakit? Subukan natin gawin ang pinasasabi ng Diyos. Dahil tayo'y nagkaroon ng takot sa ating sarili. Takot at isa pa dyan yung tinatawag na humihinang pananampalataya sa Diyos. Nung si Kristo ay ipinako sa krus. Ipinako siya dahil sa ating kasalanan, sa ating kahinaan. Yan. At dahil sa kanyang pagkapako na yan, yun ang sinabi niya kay Saint Faustina na gusto kong marinig ninyo. Ang sabi niya ito, ako'y nalulungkot, ako'y nasasaktan dahil ako'y ipinako sa krus. Pero ang mga tao, hindi pa rin lubusan ang tiwala sa akin. Para bang ang pagkapako ko sa krus ay hindi pa sapat. Yun ang sabi niya. At ito pa ang idinagdag niya. Ako'y hindi nalulungkot sa kasalanan ginagawa ng kahit sinong tao. Alam na natin na tayo'y mahina. Alam ng Diyos yan. Tayo'y makasalanan. Sabi nga ni Pope Francis, the worst evil is not the crime that we did and performed. The worst evil is the good thing that you should have done but we're not able to do. Sa Tagalog, ang pinakamasamang bagay ay hindi ang pagpatay o krimen na ginawa ng tao, kung hindi ang mabuting bagay na sana'y ginawa ng tao. Ito po ang makakapagbuo sa atin. Maraming bagay na dapat na mabubuting ginawa natin, pero hindi natin ginagawa. Tulad ng pagiging maawain, pagtulong sa kapwa, pagtulong sa mahihirap, hindi panggigipit, hindi pagiging swapang, hindi pagiging galit, hindi pagiging makasarili. Lalong-lalo na tayo mga Kristiyano. Alam mo kung bakit sinabi ng Diyos na ipagdasal mo yung kaaway. Kaya sabi dito, pag may umutang sa inyo, ito ang inyong dasalin. Panginoon, sana po siya'y maging milyonaryo dahil hindi siya nakakabayad ng utang. Huwag niyong ipagdadasal na mabangga ka sana, hindi ka nagbabayad ng utang. Lalong hindi yun makakabayad ng utang. Tama ba ako? Paano makakabayad ng utang ang nabangga? Ipagdadasal natin, sana'y swertehin ka para hindi ka nakangutang. Tama? At pagka yun ay sinwerte, sinasabi ko sa inyo, may interest ang bayad. Pero pagka kayo, yung umuutang sa inyo, ang sasabihin nyo, malasin ka sana. Lalo kayong hindi mababayaran. Tama ba? Paano nga kayo mababayaran eh wala nga rin silang pera? Alam mo, nakakalungkot isipin na tayo pa naman mga Kristiyano ang mahilig magpatubo, hindi magpapautang pag walang collateral. Halimbawa, gipit na gipit. Oh, nasaan ang iyong tricycle? Nasaan ang titulo ng lupa? O yung rep mo, dala dito. Lahat. Ganyan tayo kawala ng tiwala sa Diyos.
napagod tayong gumawa ng mabuti. Ito po ang tinatawag na kabanalan. Minsan, magtataka kayo, hindi ang kabanalan, lumakad ka ng paluhod, pabalik-balik dito, tangos na ngayong tuhod, o magtiri ka ng kandila. Pagkalabas mo naman, nanunungayaw ka. Ikaw naman ay nagtatago ng pagkain. Diyos ko, Panginoong Jesus. Masama naman ang iyong ugali, pero luhod ka naman ng luhod. Tala. Lagi ng Jesus, Jesus ka. Patas-taas ka ng kamay. Hallelujah, praise the Lord. Alam mo, mga ganyan. Away-away naman kayo. Minsan nakakapagtaka, kaya nga, i-challenge natin yung mga taong nasa loob ng simbahan na nakakarinig ng salita ng Diyos, na kayong mga naglilingkod sa simbahan. Kayong nabibigyan ng pare na pumasok sa kanyang kwarto. Kayong mga tao sa simbahan na pag hindi na pagbigyan, ichichismis na. Masama na. Alam mo, minsan, it's not fair. Alam mo, tayo lamang Katoliko, sa pakikipag-usap ko sa mga Muslim, ang relihiyon na hindi natatakot manira sa kanyang kapwa. Ang galing nating manira ng ating kapwa sa pamamagitan ng ating salita. Hindi natin inaalam ang totoo basta makapagsalita ng kahit ano. Tayo lamang ang relihiyon na naninira sa ating pare. Kung ano-ano sinasabi. Maraming ganun. Kaya ipagdasal natin sila. Buti itong mga ito hindi alam. Ibig sabihin, hindi ginagawa nila. Yan, mga kapatid, huwag tayong magsiraan. Yan ang ibig sabihin. Bakit? Dahil pag nagsiraan tayo, sabi nga ni Kristo, kayong lahat, kung saan ako'y namatay, kayong lahat ay templo ng Espiritu Santo. Tayong lahat, kailangan nating makita na itong katabi mong ito, sister, magtinginan kayo, ay templo ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, nasa akin ang Diyos, nasa iyo ang Diyos. Dahil nasa akin ang Diyos at nasa iyo ang Diyos, mamahalin natin ang kapwa natin, igagalang natin, irerespeto natin ang bawat isa. Ito ang tanong, Father, ako po ay magagalitin. Kailangan nating humingi ng tulong at grasya sa Diyos na tayo'y tulungan na makontrol ang ating sarili. Na mag-isip-isip ng tama. Paano ang ating gagawin? Pag tayo'y nasa simbahan, pag tayo'y nagdarasal, magdasal tayo ng taimtim na tayo'y maging banal. Minsan kasi, ang alam natin sa kabanalan ay magtirik lamang ng kandila at magnobina ng magnobina at magrosaryo at magorasyon. That's all ritualistic sa sinasabi ngayon ng tinatawag na Evangelii Gaudium. The joy of the word of the Lord. Yung ang saya na itinudulot na marinig ang salita ng Diyos. Kailangan tayong mga Katoliko, mag-uumpisa na ngayong magbasa ng Biblia. Amen. Mabuti yun. Siguro Bakit? Alam mo, nakakalungkot. Napakaraming Katoliko ngayon ay born again. Minsan, wala naman I'm not against born again. Minsan ang tawag ko lang sa kanila is born against. Dahil sila ay against us. Dahil sila lang ang maliligtas. Tayo hindi na. Dahil nasa Biblia daw nila. Anyway, minsan, I appreciate them. Pinahalagahan ko sila. Sabi ko, mabuti pa kayong mga born again.
ang inyong Biblia amoy kilikili. Dahil laging nakasipit dito ang Biblia kahit saan pumunta. Pag inamoy mo, amoy kilikili ang Biblia nila. Ito bang Biblia ng Katoliko? Nakaka-allergy. Pag inamoy mo, amoy alikabok dahil hindi nabubuksan. Nagkadikit-dikit na. Naka-display kasi. Minsan yung iba. Tayo din mga Katoliko, mahilig magpa-blessing. Ibe-blessing ang tricycle, ibe-blessing ang CR, ibe-blessing ang... basta may pinagawa, blessing. Ayaw ko kung saan nakuha yan. Minsan, ako yung may pinuntahang bahay, nagpa-blessing. Diyos ko, mas marami pa ang santo sa bahay nila sa kahit anong simbahan o katedral na napuntahan ko. Sa madalit sabi, naubusan na ako ng holy water sa kadamihan dahil ang gusto, lahat ng santo tamaan ng holy water. Sige. Pinatatamaan ko na kaso sa dami, kulang pa rin. Ay, di nung ubos na, kala ko'y tapos na sa dami ng santo. Sabi sa akin, Father, may holy water ka pa ba? Sabi ko, kapingot na lang, konti na lang. Bakit? Meron pa po kayong nakalimutan. Sabi ko, Diyos ko, nasaan pa ba yan? Ay, doon sa pagpasok. Ay, doon na ako pumunta. Meron nga! Yan ko'y bendisyonan ko na. May natitira pa. Sabi ko, Ma'am, ngayon lang ako nakakita ng Santo Niño nakatabi palaka na may piso sa bunganga. Sabi niya, ano ang ibig sabihin nito? Ang sabi sa akin ay, Father, huwag kayong magagalit. Bago ako umalis, hinahawakan ko yan. Dahil ako'y businesswoman. Yan po ay good luck. Alam mo mga kapatid, nakakalungkot. We have that God. May Diyos tayong si Jesus. Siya lamang ang Diyos natin. Wala nang iba. Siya ang magpapagaling sa inyo. Huwag na kayong maniwala kung sa may palaka, kung sa kanino, kasi hindi, sabi niyo, good luck. Ano ba yan? Tayong mga Katoliko, hindi naniniwala sa good luck dahil tayo ay naniniwala sa blessing. Amen? Pag sinabing bless ka, ay di bless, meaning nasa iyo ng lahat. Ang good luck, hindi salita natin. Yan ay salita ng mga pagano, meaning 50-50. Malas o swerte. Tayong lahat ay pinagpala. Palakpakan natin ang Diyos. Bakit tayo pinagpala? Kung nga sinasabi na pinagpala tayo dahil ang ating Diyos ay ganap. That's why it says in the scripture, you should be holy because your heavenly Father is holy. Kailangan tayong maging ganap dahil ang Diyos Ama ay ganap. Meaning, may pag-asa tayo na maging buo uli at tayo ay mabubuo lamang muli kung babaguhin natin ang ating pag-uugali. Amen? Magagalingin kayo ng Diyos kung kayo magpapatawad. Ang sabi, huwag kayong magtanim ng galit. Mga kapatid, malinaw yan. Isang malaking katangahan ang hindi magpatawad. Ang magtanim ng galit dahil pinahihirapan mo ang iyong sarili. Ang Diyos nagsasalita para sa kabutihan natin. Mayroong nagpa-pray over sa akin. Diyos ko, mahilig daw siya kasi kumain ng lechon na stroke.
ay talaga may stroke ka. O hindi kakain ng lechon. Sa madaling salita, mayroon siyang kaibigan. Yung kanyang kaibigan, dinainggan niya na rin yung kumain din ang kumain ng lechon yun. Sabay silang na-stroke. Ayun, pumunta kay Father Suarez, magkatabi. Lagi yun. Ganyan na pareho. Kawawa naman kayong dalawa. Ano ba nangyari sa inyo? Sabay pa kayong na-stroke. Ang sabi ng nag-aalaga, Father, sabay po din ang mga yang kumain ng lechon halos araw-araw. Anyway, madaling salita, nagpa-pray over. Pray over ko naman, Aba, yung una ko ipinray over, ang pangalan ay Mareng. Ang isa naman ay Pureng. Si Mareng, nung aking hinawakan, tumayo agad. Aba, itong si Pureng, hinawakan ako. Father, para mo ng awa, gusto ko rin lumakad. Hindi kita paaalisin hanggat hindi ako nakakalakad. Sabi ko, nako, malaking nangyari. Tagaktak na ang pawis ko, nagasal ko ng lahat, hindi pa rin nalakad. Ay, ang mga na-stroke, ang higpit umawak. Hindi ako makaalis-alis. Yung palang mga na-stroke, pagka nakahawak, talagang buong lakas nandoon na pagtanggal-tanggalin mo man ng isa-isa, bumabalik yung iba. Sabi ko, ano kaya ang gagawin ko sa babaeng ito? Hindi ako nagdasal, Diyos ko. Tulungan mo po ako, Panginoon, kung anong aking gagawin. Tinulungan naman ako ng Diyos. Sabi ko, Ma'am, bal kayong matagalit sa itatanong ko, ha? Kayo ba ay may sama ng loob o galit sa puso mo na hindi mo napapatawad? Nagbago ang anyo, lalong nagalit. Father, hindi ko mapapatawad ang aking biyanan. Sabi ko, ano kaya nangyari sa biyanan nito? Ako naman may pagkachismoso rin. Sige, Ma'am, ano ba nangyari sa buhay mo? Anong ginawa sa iyo ng iyong biyanan? Ay naku, Father, ang biyanan ko yan ayaw sa akin. Kung ano-anong pinagsasabi sa akin hanggang sa yung akin namang asawang mahina ang tuhod at mahina ang ulo, pinaniwalaan ng aking biyanan yun, naghiwalay kami. Alam mo nang tinignan ko siya, Ma'am, hindi na kayo bata. Nasaan na po ang biyanan niyo, Father? 30 taon ang patay. Alam mo, marami sa atin ganyan. Nakalibing na ang kinagagalitan, galit pa rin. Kaya ang sabi, sa unang pagbasa, huwag kayong magtanim ng galit. Kayong mga nagpapahiling, gusto niyong gumaling? Magpatawad kayo. Simple. Magpatawad kayo. Patawarin ninyo ang inyong ama, patawarin ninyo ang inyong ina. Sabi ko, sino ba mahilig magpatawad at ang pwedeng magpatawad? Father, wala. Yung walang utang. Hindi ka pwedeng magpatawad kung may utang. Ibig sabihin nito, tayo mga anak ng Diyos, magpatawad tayong lahat. Gaganda ang ating buhay. Gaganda ang buhay ninyo. Huwag tayong manggigipit. Hindi po maganda ang nanggigipit sa kapwa. Please, lalo-lalo na tayong mga palasimba. Yung mga palasimba, yung may mga Sacred Heart of Jesus pa dito, mga apostolada ng panalangin. Hindi maganda sa inyo ang mga chismosa. Naku, ang samang tingnan, Diyos ko, pero mo, nakabelo pa, tapos laking-laki ng scapular dito, tapos kung ano-ano mga pinagsasabi nito, na kahit pa na itotoo.
kahit yun ay totoo, wala kang karapatang magpalipat-lipat ng di naman kayo kikita. Wala namang kita. Mabuti yan, sinaboy abunda. Yung mga chismis nila na sinasabi, binabayaran sila. Kayo mga walang bayad. So, yung pong mga Eucharistic minister, ito mga poging-poging ito, di naka-green, kahit din kami, mga pare, ito mga pinulahan, parang puno ng Espiritu Santo, kailangan, ito ang hamon even ni Pope Francis. Pwede ba? Mamuhay tayo ng totoong Kristiyano. Hindi yung lumalabas sa ating bibig, mga kabastusan. Alam mo, minsan nakakalungkot. Yung Eucharistic minister na ito, babastos. Hindi maganda, no? Kahit din sa amin, para sabihan nyo rin kami kung hindi maganda ang aming ginagawa. Sabihan nyo, pare ka pa naman, Father, hindi maganda. And I'll be very happy. Bakit ko alam ito? Kasi I live and work with common people. Alam mo, that is what I'm thanking God. Naging pari ako, kahit ako'y pari na, ang kasama ko ngayon ay ang mga komong tao. Kaya alam ko ang likaw ng mga bituka ninyo. Alam ko ang inyong salita. Kaya pag ako'y nagsasalita, kayo nakakalahat. Si Father alam lahat. Talaga. Hindi na ako magkukwento ng mga, hindi naman ako magaling na speakers. Hindi na ako magkukwento ng malalalim. Hindi nyo naman maintindihan. Ang sasabihin ko na lamang ay yung alam na ninyo, nakikita ninyo, pero walang nagpapaalaala. Walang nagsasabi. Yun ang aking ginagawa. I'm saying something that's obvious, but no one dared to say. Effective! Itong mga Pilipino, pagka natawa na yan sa homily, ibig sabihin, tinatamaan. Tinadaan sa tawa. Tinatamaan. May tama dito, may tama doon. Ay, yung mga pagbasa ngayon, puro patama yan ni Jesus. Puro mga patama. Sabi, huwag kayo mga hipokrito. Kayo ba naman simba na simba? Alam nga naman sabihin ko ito sa mga hindi nagsisimba. Hindi naman nila ako naririnig. Eh di kayong mga nagsisimba. Tayong nagpo-profess na mahal natin ang Diyos. Sinasabi natin mahal natin ang Diyos. Isa sa pamamaraan ng pagsasabi natin mahalan natin ang Diyos, kung ginagawa natin ang kanyang sinasabi, dito tayo mabubuo. Yun ang ating tinatawag na ticket papuntang langit. Alam naman natin na ang pumunta sa Amerika, pumunta sa Boracay, pumunta sa isang lugar na maganda, mahal, parang langit. Ang langit, destinasyon na napakaganda, but it's not cheap. To go to heaven is not cheap. Hindi madali ang umakyat sa langit. Wala nang bayad, pero hahamunin naman tayo ng salita ng Diyos na dapat nating gawin. Ang unang-una dyan ay huwag kang gagawa ng masama, huwag kang magtatanim ng galit, ikaw ay magpapatawad, ikaw ay magpapautang, huwag kang magpapatubo. Yan, yung mga nagpapatubo. Nako, Panginoong Jesus, patawarin sila. Dahil ang mga nahiram sa kanila ay gipit. Sa laki ng patubo, lalong nagigipit. Yan. What I'm saying, mabuhay tayo. Ang ginagawa naman ng iba, na yung iba na nagpapatubo dahil sa guilty. Yun, ang simbahan naman, ang binibigyan, nagbibigay ng bulaklak, titirik ng kandila, pero hindi po iyon ang dapat. Yung puso, sana'y malinis
ang ating konsyensya. At dito tayo gagaling. Kaya nga po ang kahilingan natin, ang ating mga hinihiling na gumaling, ibibigay sa atin ng Diyos. Pero magkasama yan. Kagalingan ng kaluluwa, kasama ang kagalingan ng katawan. Kagalingan ng katawan, diretso ka sa kagalingan ng kaluluwa. Sabay na ibibigay ng Diyos. Kasi, God, when He gives, He never rationed it. He gives everything. Because God is everything. Kung kayo may hinihiling, halimbawa, kayo dito may cancer, kayo dito malabo ang mata, yung malabong tenga, sabay na yung pagagalingin. Malabo ang mata, malabo ang tenga, lahat malabo, malabong pag-iisip, palilinawin na yan. Package deal. Amen. Yung mga hindi nyo hinihiling, ibibigay na rin. Pero, ang pinakamahalaga sa lahat ay ang ating pagkatao na palapit kay Kristo. Sana ang pagsimba ninyo sa araw na ito napalapit kay Kristo. At pag tayo malapit kay Kristo, mga kapatid, huwag na kayong mag-alala. Please don't worry anymore. Yung nga sabi ni Jesus, trust me, magtiwala ka. Amen? Dahil sa inyo'y ibibigay lahat. Amen. Ngayon tayo and ipahayag ang ating pananampalataya